Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga nandito sa ating simbahan at ganoon din sa ating team online. Magandang umaga po sa inyong lahat at kayo po ay nanonood. Paligid po kayo bumati dyan, i-comment nyo lamang po. At muli, magandang umaga po sa ating lahat dito. Excited na po ba tayo sa pagpupuri at worship sa ating Panginoon? Sigaw nga po ng amen! Yan po, excited na po tayo po lahat ay tumayo, maging sa mga nanonood sa ating online ay tumayo rin po kayo, mag-participate po tayo at tayo pong lahat ay manalangin. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa umagang ito, Lord God, na patuloy mo kaming pinagpapala, na patuloy mo kaming binibigyan ng lakas at kagalingan, Panginoon. Lord God, kayo po ang manguna sa amin ngayong umagang ito, Panginoon, na walang ibang mangyari, Panginoon, na kundi mag-focus lamang kami sa iyo, Lord God. Maraming salamat po sa iyo lamang lahat na papuri, para salamat sa pangalan ng Jesus. Amen! Sino po ba nito excited na magpuri sa ating Panginoon Diyos? Ikaw nga po ng amen! Amen! Yan, kung excited na po tayo, tinatawagan ko na po ang worship team para sa pagpuri natin sa ating Panginoon Diyos. Naniniwala po ba tayong lahat na ang pag-ibig ng Diyos ay kamangha-mangha sa ating pong mga buhay? Kung naniniwala nga tayo, isang ang malakas na palakpak at malakas na amen para sa ating Panginoon. At sa araw po na ito, patuloy lamang natin siyang awitan, patuloy lamang natin siyang papurihan sa ating pong mga buhay. Dahil tunay na kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Sa ngalan mo, Panginoon, ang lahat ay
lamang, Lord God, na kami ay magpupuri, patuloy na aawit sa iyo, Diyos. At Lord, na iibigin ka namin hindi dahil marami kang pagpupala na binibigay. Iibigin ka namin, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na tapat at mabuti sa aming pong mga buhay. Hallelujah. Bakit nga ba iniibig kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bisan pa, bakit nga ba iniibig kita? Bakit nga ba
Panginoon, iibigin ka po namin, Lord God, hindi dahil sa mga pagpapala. Iibigin ka namin, Panginoon, Lord God, dahil ikaw ay ikaw, Panginoon, na wala pong iba, Panginoon, na papupurihan, Lord God, ang aming mga labi, ang aming mga buhay, kundi ikaw lamang, O Diyos, na tapat at mabuti sa aming lahat. Kaya naman, Panginoon, sa araw po na ito, Lord God, patuloy ang dalangin po namin, Lord, patuloy ibuhos mo yung pag-ibig mo sa bawat isa, Lord God. Hallelujah. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Purihin ka, Panginoon, ng aming nangis. Napagmabuti mo, Diyos, wala kang kakulangan. O Jesus, salamat sa'yo. Panginoon Diyos, maraming salamat, Lord God, sa araw po na ito, Panginoon. Salamat, Lord God, sa dakila at wagas mong pag-ibig na nag-uumapaw, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord God, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa karunungan. Salamat, Lord God, sa kagalingan na patuloy itong nagkakaloob, Panginoon. Salamat, Lord God, sa aming po mga buhay, Panginoon, na patuloy nandito kami, Lord God, para ikaw ay sabahin, para ikaw, Lord God, ay papurihan, Panginoon, at patuloy na itaas, Lord, na ikaw ang aming hari, na ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Maraming salamat, Lord God,
of Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go! Jesus reigns! 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 Pagkakaroon ang ating Panginoon, maaari na po tayong magsiupo. Yan, kamusta po ba yung pag-worship natin sa ating Panginoon? Masaya po ba mag-worship sa ating Panginoon Diyos? Ikaw nga po ng amen! Kung hindi po sa akin, kung salamat kayo sa pag-worship sa ating Panginoon Diyos, pwede kayo mag-share dyan kung ano yung naranasan ninyo habang nag-worship tayo sa ating Panginoon Diyos. At ngayon naman, dako tayo sa ating mga anunsyo, yung mga announcements natin. At nung nakaraang linggo nga po ay kakatapos lang po nung event ng mga kabataan na pinagtagpo, ngunit hindi tinahanap. Kakatapos lang po at mamaya po, ang gaganapan naman po mga event is para sa mga magulang or mga parents natin. At ang tema po nila ay mahal kita mag-i sino ka man. Kaya sa lahat po ng may mga partners dito, talo po kayo mamaya sa ating event kami pong alas 6 ng gabi. At inaasahan po namin lahat na may mga asawa dyan na makikidalo sa event na yun. At ito pa ang ating mga anunsyo. Tuwing Monday to Saturday, meron tayong 1 minute verse. Tuwing 7 a.m. at tuwing Wednesday naman po ang ating midweek service ay simula po ng 8 p.m. to 7 p.m. to 8 p.m. At syempre ang ating Sunday service which is nagsimula ng Sunday at 10 a.m. to 12 noon. At yun po yung ating mga announcement. At sa Friday din po, gaganapin na po ang mga gawain para sa kabataan. At yun ay ang online kwentuhan na quarantine. At sa mga bata naman po, napisahan na po ang feeding nila tuwing last Saturday of the month po, ay kakaroon sila ng feeding. At tuwing Saturday naman po, meron po sila mga modules or videos na pinapanood sa ating page. Kaya po kung kayo po gusto niyo po matuto yung mga anak ninyo, pwede niyo pong bisitahin yung ating mga page para makapakinig sila ng salita ng ating Panginoon. At yun naman po ang ating mga anunsyo. Ngayon po, sino po ba sa atin yung ready na at gusto na magbigay ng tithe and opening sa ating Panginoon Diyos? Sigaw nga po ng amen! Amen! Pag parang humihina, pag magbibigay sa tithe and opening, hihina pa, sigaw nga ng amen! Amen! Yan, ngayon naman po, tinatawagan ko po si Sister Tess para po sa ating tithe and opening. Pwede na po tayo magbigay. Wait lang. Good morning po sa lahat ng nagmamahal sa ating Panginoon. Ibabasahin lang po ako ng verse para sa ating pagbibigay. Sandali lang po. Ito po sa Lucas 12:22. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, sa inyong kakainin o tungkol sa damit na kailangan ninyong katawan. Sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit. Ilan po, ang papaliwanag ko lang po kung anong ibig sabihin nito. Ang mahalaga po yung ating spiritual na katawan na kailangan po natin pag-uwi ng ating sarili. Tsaka huwag po kayo mababalisa kung wala kayong
Kasi si Lord ho ang lahat ang nagbibigay sa atin yan. Kung ano man po ang kahilingan natin, hindi pa tayo humihingi, pero pinagkakalob na niya. Diba? Sa buhay ko, marami na siyang binigay. Kaya wala na ako masasabi sa kanya, dahil lahat sa kanya ko inaasa, sa kanya ako humihingi, kalusugan man yan, financial, o problema sa aking pamilya. Sa pamilya ko na laging may problema, pero palaging may solusyon, di ba? Kaya hindi ako natatakot kahit ng problema kasi alam ko may Lord ako na magtatanggol sa akin. Kaya sa pagbibigay, natotoo lang po, kahit wala akong matira sa akin, importante, nakakapagbigay ako sa kanya. Kasi yung tithes at in-operate po natin, sa totoo lang po, kailangan magkita pa tayo sa Lord. Kung meron po tayong sahod na talagang ibigay po natin yung ating tama kasi Lord, hindi po tayo mawawalan ng pagkain kahit ako nga isa lang nagtatrabaho sa akin sa to. Kasi ko lang wala trabaho yung mga anak ko. Pero awa ng Diyos, hindi kami nawawalan ng pagkain. Nagtataka nga ako bakit pag marami nagtatrabaho, tataka ka ba pag isa lang. Kaya nga po, kay Lord lang tayo kumapit. Kaya sa pagbibigay po natin, huwag po tayo manghinayang. Huwag po tayong sabihin, ito lang yung bibigay ko. Kasi hindi wag po ganon. Sa tama lang po tayo, para po tayo i-bless ni Lord sa kalusugan, sa pagpapala, at sa lahat ng mga problema yung binibigay niya sa atin. Saan po lahat na magsusolusyon. Yun lang po at marami pong salamat. Magbigay na po tayo. Pag-pray po natin yung ating offering para po ma-bless ang ating offering. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa offering and tithes na binigay yung pinagkaloob na ang ating mga kapatid sa Panginoon. Panginoon, na patuloy pong umaasa kami sa iyong pagpapala. Lord God, ito pong opening na ito ay alam po namin magagamit namin sa aming simbahan, sa mga kapatid namin na tinutulungan namin, Panginoon, sa kanilang pinansyal. Lord God, ito po yung gagamitin namin sa tamang Panginoon. At lahat po ng mga nagbigay nito, pagpalaan mo po at ibigay mo po sila ng pagpapalang nagbubuhat sa langit, Panginoon. Siksik, liglig na umahapon. Yes, maraming salamat po yung usap talaga sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, amen po ba? Na tayo patuloy na pinagpapalan ng ating Panginoon. Kahit nga minsan na hindi natin hinihingi, patuloy binibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. At kung sino na sa atin ngayon ang masaya sa mga pagpapalang binigay ng ating Panginoon, pwede kayo mag-testimony sa ating harapan para i-share sa ibang tao kung gaano kabuti ang ating Panginoon Diyos sa buhay ninyo. Good morning po. Gusto ko mag-thank you sa Panginoon sa araw-araw sa pag-iinta sa aking trabaho. Saka thank you rin sa mga tao na nagbibigay sa akin, Lord, dahil kahit pa paano ay nag-improve yung pagbibigay sa touch ng ordering. Kaya kayo, pag nagbigay kayo, huwag kayo mahinayang. Kasi para naman sa Panginoon to eh. Ako mismo nagbibigay ako sa Lord. Salit mo sa inyo. Lagpas pa sa atin ito sa bibigay ko. Amen. Kaya hanggat maaari, lahat ay bibigay para sa Panginoon. Kasi simbahan natin, lupa na. Kailangan kaysa tayo. Amen. Tulungan tayo. Huwag kayong damot. Huwag kayong damot sa pagbibigay. Kasi iba kasi nagbigay, pare-parehan lang. Ano ba mangyari? Kung isa lang bibigay dito, kung kahit dalawa, hindi mo pala. Kailangan pala tayo mag-isa. Ibigay yung tama para sa Panginoon. Kasi, kahit ako, nagbibigay ako. Tingnan na yung buhay ng anak ko. Bis na bis ako. Dahil yung anak ko, nagkaroon lang ako.
Si Jonah, nakaroon silang scholar sa PIO. Yun pa lang, may nabitaw. Tapos yung mga ano ko, napakatalino. Galing ka Lord dyan. Kaya bilib ako sa ng sobra. Kaya sabi ng ano ko, pa, mag-aaral ng mabuti para pagdating ng pagtanda mo, hindi ka nang tutapaw. Ibigay ka sa magandang buhay. Kaya mama, hindi mama lang yan. Pagdating ka na, sabi na sa akin. Kaya sabi ko, thank you Lord. Kasi yung bigay ko sa kay Lord, hindi ko dati, nagkala ko, mahal ko madamot. Bibigay ako yung barya, 100, minsan mga kilon. Pero ngayon, hindi na ako. Nagpas na sa 10% na binibigay ko. Pare mo, sumaka ko ng 7,000, na binibigay ko, nagpas pa sa ano. Totoo yan. Alam ni Lord yan. O, kaya ngayon, ang sal ko kapon ay ano, 5,720. Pero ang upilayin ko ito, ang puro sa inyo, taris lang. Ulo na. Kaya na lang. 600 yun. Oo. Di ba, pag sumaka ko ng 500, 700, magkano bang upres lang? Hindi. Pag sumaka ko ng 500, 720, magkano ba yung upres? 570. Pero nahulog ko 600. Akin na yun. Kaya gusto ko ulit kayo sa pagbibigay. Kasi mga kagbahay din, magbigay kayo para sa Panginoon. Kaya kasi yung pera natin, ang talaga sa nakahan, no? Walang gumagamit yan. Kahit piso, walang kahit sila pastor na, hindi sila kukuha eh. Kahit piso, walang kukuha yan. Kaya akala iba, yung pera nagagamit sa tao inyo. Nandala yung pera, kahit piso, walang kumukuha yan. Sila pastor mismo, hindi sa nanghihin ng ano, pira sa nanggaling sa opera. Di ba pastor? Wala talaga. Kahit segundo rin, wala kumukuha. Kaya yung binigay yung pira kay Lord, hindi kayo, wala sayang. Nandala lang nakatago na, no? Yan, ang pag-share na po tayong tatay dito na dapat po talaga tayo mabigay sa ating Panginoon at alam po na hindi po sinasabi ni tatay dito yon para ipagmalaki kung gaano kalaki yung binibigay niya, kundi para matuto yung ibang tao na magbigay. Tama nga naman si tatay dito na hindi dapat tayo nagraramot sa ating Panginoon Diyos. Kasi pag tayo nagramot sa ating Panginoon Diyos, kawawa tayo pag si Lord din yung nagdamot sa atin. Kaya dapat talaga tayo magbigay ng tithes and offering. At tama po si tatay dito na ang lahat po ng ginagamit dun sa tithes and offering na ibinibigay nyo ay lahat po ay nagagamit po dito sa ating simbahan. Kaya patuloy po tayo magbigay sa ating Panginoon Diyos. At sila pa po ba gusto magpasalamat sa ating Panginoon? Pwede po pumunta dito sa harap at i-share kung gaano kabuti ang sa buhay nila si Lord. Salamat na kayo. Dali, paunahan. Yan kung... Nawawala po yung sa Mama! Ipapasalamat ko kasi nabunutan na po yung Nagpapasalamat po kasi nabunutan na po si mama ng ayun. Thank you kay Lord sa pag-iingat ko sa trabaho, sa mga family ko, sa mga kapatid ko. Tapos, yun, one day, gusto ko rin makasama papa ko dito. Tapos, yun lang. Yan, ngayon po kung wala na pong magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos ay sino po ba sa atin yung ready na makinig ng salita ng Diyos? Sigaw po ng Amen! Amen! At kung sa team online, ready na rin kayo makinig ng salita ng ating Panginoong Diyos, ready na rin po ninyo ang inyong mga Bible at kung gusto niyo mag-take notes, ready na po ang inyong mga notebook at mga ballpen. At ngayon po, tinatawagan ko na po ang ating pastor para sa ating Word of God.
Go. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Sabi nga ng Bible, yung ating pong theme verse po sa The God of Turnaround is all things work together for good for those who love God, who have been called according to His purpose. No, pangit pa ng sitwasyon, pangit po yung mga pangyayari sa ating pong mga buhay, pero mabuti pa rin po ang ating pong Panginoon. It will turn into good. Amen po. Amen. Sabihin po natin, may plano ang Diyos sa maganda sa buhay ko. And welcome po muli sa ating pong mga ka-church mate po, sa church po na ito, maging sa online extended family po natin. Thank you so much for watching and sharing this live video. At naniniwala po tayo na meron pong magandang message si Lord sa bawat isa. Amen po ba? Amen. No? Nung nakaraan po, tayo po ay nag-aral po about sa ibigin po ang mabuting bagay, ang tamang bagay, at ayawan po natin. No? Magalit po tayo doon sa masamang ginagawa ng ating kapwa-tao. Amen po? No? We must love what is right and hate what is evil. Kaya wala po rito pag may nakikitang hindi maganda, natutuwa pa o nag-enjoy pa o walang pakialam. Kapag mayroong mali, talagang sabi nga, iwaksin natin, i-rebuke natin, itama natin sa tamang paraan. At kapag meron naman pong tamang ginawa yung ating pong kapwa, mahal sa buhay, kaibigan, the churchmate, i-appreciate po natin sila. I-affirm po natin sila. Ang galing mo naman, ang sarap naman ang luto mo, di ba? Ang husay mo namang magsayaw. Ang talino mo naman, no? Katulad ng sinabi ni Kuya Rito kanina, yung kanyang mga anak ay napaka-talino. No? Yun po ay word of affirmation. Para yung mga bata, mas lalong mag-aral. Huwag po yung sasabihin ninyo, ang bobo mo naman, wala kang kwenta. No? Ang mangyayari sa kanya, masasaktan yung damdamin ng bata. Bobo pala ako, sige, hindi ako mag-aaral. Diba? Kaya, we say ito talagang positive na mga salita sa ating pong kapwa, sa ating pamilya, sa mga tao na sa paligid po natin. At ngayon po, meron tayong magandang mensahe na dali lang, mag-sanitize po tayo. Para ayaw po natin ang ano, ayun lang, matake na siya. Huwag niyo po uhubalin yung face mask, ha? Ayun o, kunin mo na lang yun o. Ben, pero po eh. Bayaran mo na lang 250 mo. Ano ko yung gamit na? Hindi ba? Yan, papagamit ang gamit yan. Special yan sa ating Serente. Diba? Lagi siya natuturo eh. Yan, maganda naman. Special yan. Okay, ang ating pong team for this month ay ganun pa rin po. Ano po yun? Love over hate. Nasa ba yun? Ito. Love over hate. Mangibabaw ang pagmamahal sa puso ng bawat sa puso atin. Because God is love, dapat ang kanyang mga anak ay marunong po na magmahal o umibig sa kapwa. Lalo tigil sa ating pong Panginoon. At ang title po natin ngayon, makaka-relate po kayo, baka napagdadaanan niyo po ito, no? At napanood nyo lang kailan po ito, nag-trending po ito. Ang title po natin is about sige, pakita natin yung title. Inhale. Exhale, dahan-dahan. Inhale. Bounce back. Exhale. Parang may hilo. Yan, ito po. Ang title po natin is Pa-U-Baya. Wow! Oh! Masa ito ito? Parang pwede na. Iyan mo sa TV sa. Parang may ano yan. Yan. Ay! Ang tagal. Atin to. Yung dede. Andun.
Ate, nagtimpla ba ng dede? Ate, nagtimpla ng dede? Ate, nagtimpla ba ng dede? Sabihin mo kay Nabdi. Ay, Nabdi na po. Yan, hindi po yung paubayan ni Moira, no? Alam naman po natin yung paubayan na yan. Hindi na siya mahal ng mahal niya. Sabi nga yung love team, ano pangalan nun? Joshua sa si Julia. No? Pero pag-usapan po natin, bilang isang Kristiyano, paano tayo magpaubaya sa iba? Parang yung ako, pastor. Sige. Pag-usapan po natin ang ating pong text ay matatagpuan po sa Roma chapter 12 verse 19. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Ulitin po natin ha. 1, 2, 3, go. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Na sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Yung isang text naman po natin, 1 Thessalonica 5:15, 1, 2, 3, go. Huwag ninyong paghigantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Amen? Tapos na po tayo. Let's pray. Let's pray. Lord, maraming salamat po Panginoon sa araw po na ito. Tunay nga po na ikaw po ang gumising po sa amin upang kami ay patuloy po na magamit ang aming po mga buhay for your glory. And we will continue worship you, Lord God, sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong mensahe. At ang panalangin po namin, patuloy po na marinig po namin ang tinig mo. Magawa po namin, Lord, yung paubaya po na ito. Patuloy mong baguhin ang aming po mga puso. At magampanan po namin, Panginoon, yung tinatawag na the uncommon love, Lord, na ibang magmahal, ang katulad po, Panginoon, sa iyo. Salamat po, Panginoon, pagpalay po pang bawat isang nakikinig at nanonood sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang objective po natin, gantihan ng kabutihan ang gumagawa ng kasamaan. Ulitin ko po, gantihan ng kabutihan ang gumagawa sa atin ng kasamaan. What is the tendency kapag tayo po ay nakatanggap po ng masasakit na salita? Nasaktan po tayo ng mga hindi magagandang salita. Physically, emotionally, no? At minsan nadadamay po ng ating pong sariling pamilya. Ganon din po sa trabaho, meron po minsan may mga sinasabi yung boss o yung co-employee mo, kung kasama mo sa truck, no? Habang nag-drive kayo, may masasabi sila na masasaktan ka, may maririnig ka na chismis na masasaktan ka. Pero sabi nga, the Bible is very clear on our role with seeking revenge. No? Tayo po mga tao, ang ating pong nature po, kapag ka ikaw ay binato ng bato, anong gagawin mo? Babatuin mo rin ng bato. Kung ano yung ginawa sa'yo, ipupukol mo rin sa iba. Tama po ba? No? Nakikita lang natin mga bata, yung bata pumukol ng bato, ano po pinupukol? Pinupukol ba? Pera? Ito sa'yo 1,000. Bato rin. Kahit sa mga kabataan, di ba? Pagka meron sinabi sa iyo yung kapwa mo, yung kaibigan mo, yung klase mo, ano gagawin mo? Magsasabi ka rin na hindi maganda sa kanila. Tama po ba? Hello? Di ba? And sabi nga, sa Romans 12:19, yung binasa po natin kanina, God tells us to never take revenge. No? Sabi ng Panginoon, huwag kang gaganti. Pero tayo nga, matigas ang ulo po natin, ang ginagawa po natin, gumaganti ka agad. No, hindi pa tapos na sinasabi sa iyo yung mga pangit na salita, ang ginagawa mo, nilalabanan mo kaagad din ng mga pangit na salita. God is the ultimate judge, and when we seek revenge, we are taking His place. So kapag ibig sabihin, kapag gumanti tayo sa ating kapwa, sa mga kaaway po natin, no, sa mga kagalit po ninyo, sa kagalit po natin, parang sinasabi po natin, no, ako ang judge ng buhay ko, hindi si Lord. At ako ang gaganti sa kanila.
Ano sila, bali? At nasabihin natin, lintik lang ang walang ganti. Ano po ba yung lintik lang ang walang ganti? Mga bata, naintindi niyo yun? Mga kabataan. Hello? Ano po yun? Ibig sabihin ng lintik lang ng walang ganti, ako po hindi ko po maintindihan. Ano ba yung lintik ng walang ganti? Ano ba yung lintik? Kapatid po ng linta? Ha? Ha? Yun lang yun daw, antik yun. Ikaw ha? Diba lintik? Yung kanta niya no, di ba? Kay Ayon, lintik na pag-ibig. May biyok pa. Ibig sabihin ng lintik lang ang walang ganti means that you are looking for a vengeance. No? Ikaw ay nag-aanap ng pag-iganti and you are sure in succeeding in that certain action. Na sigurado ka, ikaw ay magsasucceed, magtatagumpay sa pag-iganti mo. Di ba katulad po ng palabas ni sa Wildflower, ang pangalan ng babae? Aba, palakpakan natin ang Lord. Hindi na rin. Yung kay Maha Salvador. Di ba? Naghihiganti siya ron, black dress. No? At ayaw ng Panginoon na tayo po ay naghihiganti. No? And sabi nga, the certain action, and that's what people commonly say whenever they're being insulted by others and they want to get their revenge. Kapag ininsulto ka, pinersecute ka, sinabihan ka ng pangit, no? Hindi ka naman pangit, di ba? Eh, masasaktan ka talaga. At ang gusto mong sabihin sa kanila, mas pangit ka sa akin. Mas mabaho ka sa akin. Di ba? Mas masamang tao ka sa akin. Mas pandak ka sa akin. Mas pango ka sa akin. Di ba? At marami bang mga salita na binabato mo sa iyong kapwa. And sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 38 to 47, bago natin basahin po yan, ang story po natin, ang story po natin, the story is about the Joseph, not the dreamer, no? Tapos na po yung, hindi po natin topic yung siya ay nanaginip. Ang topic po natin, the Joseph, the forgiver. Sabihin nga po natin, Joseph the forgiver. Na pinaubaya niya ang lahat sa Panginoon at pinatawad niya yung kanyang mahal sa buhay. Ano po ba ginawa sa kanya ng kanyang magulang at ng kanyang mga kapatid? Ano po? No, hindi itong mga kapatid niya at itong magulang niya, no, hindi naniniwala sa kanya doon sa kanyang panaginip. Ang tingin po nila si Joseph the dreamer ay nagmamalaki. Dahil sabi po, kayo ay yuyukod sa akin. Ito po ay vision na nangyari po sa bandang dulo ng istorya ng Genesis chapter 50. No? At si Joseph the dreamer, siya po ay masunurin sa Panginoon. Talagang, sabi nga sa Bible, Joseph was with God. Kasama ni Joseph ang ating pong Panginoon sa kanya pong journey as a believers of God o believers of Christ. At ang nangyari po, dahil sa kanya pong vision po na ito sinabi, nagtangka po ang kanyang mga kapatid. Sila po ay nagkaroon ng pagpupulong ng sona. At sinasabi po nila, patayin natin ang ating kapatid. Gusto po ba ngayon yan? Kapatid, laban sa kapatid. Anak, laban sa magulang. Hello? Kapatid, laban sa kanyang kamag-anak. Asawang babae, laban sa kanyang asawang lalaki. Hello? Sa isang pamilya, laban sa isang pamilya. Hello? Sa isang pamilya, laban sa isang kapitbahay. Sa isang pastor, laban sa pastor. Leaders, laban sa leaders. Pastor, laban sa leaders. And members, laban sa member. At church, laban sa ibang simbahan. And many, many more. Nagkakaroon po ng tinatawag na pag-aaway-away. Kaya ito po, nagkaroon po sila ng plano na si Joseph po ay patayin. And to the point, papatayin na lang po si Joseph ng kanyang kapatid. Take note ha, kapatid po ito na nagbabalak ng hindi maganda.
No? Kapatid po ito. What more? What more, hindi mo kapatid. Lalo na, talagang paghihigatian ka, gagawan ka ng masama. And, alam niyo po, hindi po nila pinatay si Joseph. Sabihin po natin, diba? Sabihin po natin, salta po kayo para hirap pong salta mag-isa dito. Dati nung wala ko tayo physical gallery, tapos nasa online lang tayo. Ang hirap kaya, palakpakan natin na Panginoon, wala akong naririnig. Nag-imagine na lang ako, ang dami mga palakpak. And, akala ni Joseph, palalayain na po siya. Alam niyo, ginawa ng kanyang kapatid. Ikaw ba, hindi ka masasaktan? Imbis na patayin, binenta siya sa malaking halaga. Hello? Ano mas okay? Patayin ka o ibenta ka? Benta na lang. Mali. Mas okay pang mamatay na lang siya kaysa ibenta. Mas masakit po ibenta. Biruin mo, pag pinatay ka, wala kita. Pero nung binenta, nagkapera pa sila. Mas masakit yun. Di ba? Pinagkakitaan yung kanilang kapatid. Ginawang negosyo. Ano yung baboy? Oo, baboy. 400 per kilo. Ay, wala na yan. Di ba? Ano, binenta ko doon sa isang Ismaelita. And to the point, itong si Joseph, talagang meron siyang tampo, galit, sama ng loob, no? Talagang pukot doon sa kanyang mga kapatid. Tayo po ba minsan, nangyari po ba sa atin yun? Na tayo po ay napi, tayo po ay na-persecute, nasabihan ng hindi maganda, nasampal, nasaktan, di ba? Nagmahal, nasaktan, naiwan sa ere, talagang tinabayaan. And ang nangyari, siya po ay naging kanang kamay, no, ng si Potiphar sa isang bahay, sa isang mayamang tahanan. Biruin nyo, siya naman po ay napagbintangan bilang isang rapist. Pero hindi naman niya ginawa yung pagiging rapist. Nangyari pa po ba sa atin yan? Napagbintangan ka na ikaw ay rapist, magnanakaw, chismosa, pero totoo naman. Pero hindi naman totoo. Di ba? Nangyari po ba sa atin yun? Hindi totoo yan. Ano feeling mo? Masasaktan ka na naman. Dalawa na po. And then pangatlo, ang nangyari, nakulong po siya dahil sa hindi niya ginawang kasalanan. Nakulong po siya at doon po sa kulungan, talagang siya naman po ay naging mayores doon. No? Kasi nga, God is with him. No? At talagang pinatunayan niya na wala siyang kasalanan. And to the point, siya po ay nakalaya dahil sa Diyos. At ginamit yung kanyang giftings na siya po ay nakapaghula, no, ng bisyo, ng pero, at siya po ay pinalaya ng pero at naging kanang kamay ng pero. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? So sa istorya, mapapansin po natin, there's a bad side na nangyari po sa kanya. Tama po? No? Meron po mga kabigatan sa puso niya. Pero sa bandang huli, siya po ay naging kanang kamay ng pero. Pero, dapat may magandang eksena sa dulo, nung nagkaroon na po ng famine o tagluto, kailangan mo po kumain ng kanyang mga kapatid. Doon na po yung eksena na parang maalaala mo kaya at magpakilanman. Nakaharapin niya ang kanyang kapatid na gumawa ng masama sa kanya. Kung ikaw ay hindi Kristiyano at walang puso, walang pagmamahal, ano gagawin mo? Kapatid ko, binenta ko, pinagtangkaan na kong patayin, hindi ko pakakainin yan. Mamatay sila sa buto. Tama? Minsan ganun po yung damdamin po natin eh. Gumawa ka ng masama sa akin, bakit kita tutulungan? Bakit kita bibigyan? Hello? Bakit kita kakausapin? Hindi. Namatay ka sa buto. Pero ang ginawa ni Joseph, hindi po ganun. No? Ang ginawa po niya, pinakain niya, pinatawad niya, at naging maganda yung kanilang relasyon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? No? Number 1 po natin, point number 1. Ito po. Number 1 is the reality of life. Ang katotohanan ng buhay, remember that there's a rivalry. There's an opposition na lagi pong mangyayari po between each one of us.
Kahit believer sa believer, believer sa non-believer, Pilipino sa ibang lahi, meron pong away-away. Meron pong kaguluhan po. Tama po? Kahit yung mga bata nga, maliliit pa lang, nag-aaway na eh. Di ba? Ano ginagawa nila? Nagsasampalan na, nagkukurutan na. Tama ba? Meron na mga bata, narinig ko, nagsasalita ng hindi maganda sa kanyang kapwa, bata. No? Sabi roon na palagi po meron pong opposition. Sa buhay ng mga alagad, meron pong opposition. Marami po sinasabi yung mga tao sa kanila. Maging kay Jesus, meron po sinasabi na hindi maganda. Nakarinig po si Jesus ng mga salita, ikaw, Beelzebub, hari ng mga demonyo. Hindi ka totoong Diyos, hindi ka totoong anak ng Diyos. Nagpapanggap ka. Hindi ka naman Messiah, ikaw ay Messiah. Ikaw ay baliw. Tao ka lang, Kristo. Jesus, tao ka lang. Pero tinanggap niya ang lahat ng ito at hindi siya bumalik ng salita laban sa mga tao. Sinabi niya lang yung katotohanan na siya anak ng Diyos. Hello? Hello? And sabi nga, maging sa atin pong mga sariling pamumuhay, no, sa loob ng tahanan, meron po tayong maririnig na hindi magandang salita. Meron tayong malalaman na kwento na hindi nakakatuwa. Pero sa kabilang banda, dapat hindi po tayo magiganti sa mga tao ito, lalo tigil sa ating pong sarili pamilya. No? Asaan po natin? Kahit na Kristiyano na ho tayo, meron pa rin pong talagang away sa loob ng tahanan. Sa mag-asawa pa nga lang, kitang-kita na. Tama ba mga anak? Ayaw nila magsalita. Baka makarating sila na hindi maganda. Di ba? Mamaya po, atin po kayo. No? Mahal kita, maging sino ka man. Paano kaya ang isang mag-asawa magtatagal hanggang wax? Amen? Mamaya po, ang istorya po natin ay sa isang minor prophet at sa kanya pong naging asawa. Ang ganda po ng istorya. At tignan po natin mga nanay. Atin po kayo mamaya at meron tayong libreng sangyupsal. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano yung sa'yo? Ano yung sa'yo? Tuloy lang po natin. No? And meron pong rivalry, away-away, kaguluhan. Ulitin ko po, kahit po pastor at bishop, church laban sa church, meron pong mga pag-away-away, no? At nawa hindi ganon. Hindi mangyari po yung mga ganon. At kung mangyari man po, hindi po tayo mag-iganti laban po kanina pa man. And pangalawa po natin, ito po yung pangalawa. Yan, the right things to do. I must reverse the revenge. Ito yung tama po natin gagawin. I-reverse po natin yung pag-iganti. Paano po natin i-reverse? Kung meron pong anger na tinatawag, kapag nagalit ka, kasalanan, yun po ay masamang galit. At meron pong tinatawag na holy anger. No? Kaya hindi porkit nagalit ka, masama na. Katulad ng sinasabi po natin, kapag nagagalit ka dahil meron kang masamang nakita at ayaw mo yun, galit ka sa kasalanan, that's good anger. Katulad po ng ginawa ni Jesus. Diba, pinagtauban niya po yung mga lamesa. Dahil nagagalit siya, ginawang negosyo at may kadayaan sa loob ng templo. Kaya nung tinob niya yun, walang ano sa kanya eh. Ako ang may karapatan. Unang-una, siya ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos. May karapatan magalit sa lahat ng pagkakamali na meron o tayo. No? At ganoon din po sa paghihiganti. Meron pong masamang paghihiganti at meron po tinatawag na sweet revenge. Meron pong mapait na paghihiganti. Ito po yung mali. Diba? Yung sinasabi na pagka sinaktan ka, sasaktan mo rin. Dito po baligtad. Ito po ay matamis na paghihiganti sa ating kapwa upang makita niya yung ginawa mo sa kanya ay hindi ka aya-aya. Pero ang igaganti mo ay isang mabuting at tamang desisyon sa iyong buhay. Amen. Ano po yung ginawa ni Joseph the Dreamer? Nireverse po niya yung paghiganti. Ano po yung ginawa? Pinakain po niya. Tayo, pag may kaaway tayo, papakainin mo ba? Opo, pastor, papakainin ko. May tinapay, tapos may bubog sa loob. Diba? Diba? Tama mali. Kaaway mo yan, ba't papakainin? Minsan, lalasunin ko to kung ano yun. No? Diba? Hanggang maaari, lalasun. Saan pa yung pandini sa silver yun? Ay, lamig ko. Hindi sa likod yun, ano?
Lagyan nyo ng ano. Ano ba kaagad? Extension. Pwede. No? Pero sabi po ng Bible, ito po. Meron lang po tayong mga Bible verse. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 38 to 47. Narinig niyo sinasabing mata sa mata, ngipin sa ngipin, ilong sa ilong. Wala po rito. Ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag niyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Wow! Ayaw mo yung sinuntok ka sa kanan? O, dito pa sa kaliwa. Brad, dito ko. Kaliwa. Okay ka na? Masaya? Happy. Sabi ko, God bless you, ha? Ang sarap. Pero pag sinapak tayo, tendency, makabarilin mo pa, saksakin mo. Di ba? Mas matindi pa yung gagawin mo. Pag sinampal ka, ibigay mo pa yung kanong pisngi. No? Kasi baka mamaya hindi siya nakukontento no? Hindi siya na-satisfied. Ay, ang hina ng sampal ko. Ito pa, isa pa, oh. Satisfied? Di ba? Pag ginano mo yun, siya pa yung ano ba yun? Parang mali yata yung ginawa ko. No? Hindi yata tama yung ginawa ko. Di ba? Magkakaroon siya ng ng kaisipan na pagkunting tao na to. Wala? Ngayon ako naka-encounter ng ganito Sinaktan na tapos isa pa. Try po natin, ihiram mo rin sa kanya kaliwa. Kung isakdal ka man, inuman, upang makuha ang iyong damit na panloob, ibigay mo ito sa kanya, pati ang iyong damit na pangbalabal. Hello? Ninakawan ka ng damit. Sabi roon, ibigay mo pa pati yung jacket. Di ba pag nanakawan tayo, akin yan! Gaganti ka, yung tuloy, namamatay yung mga nakikipag-agawa sa cellphone, sa laptop. So, ibigay mo lahat. Kaya pag nanakawan mo tayo, gawin ninyo, hold up to, ano yung cellphone mo. Ito po, ngayon po, masakit po kayo pa uwi. Baka wala po, ito po yung pagkataka ko. May sapatos po kayo, parang luma na yung sapatos. Ito po, ibigay nyo lahat. Huwag na kayo yung lumaban at gumante. Sabi ron, ipaubaya mo sa Diyos. Amen? Ako yun po, nakahanda na po ako, hindi pa ako hold up. At di pa rin po ako nang hold up. Masarap akong bala. No? Pag sinabi sa akin, hold up to, alam ko. Hindi, pag sinabi hold up to. Di ba? Bigyan mo agad. Ito po yung cellphone ko. Bago po yan. Nahulog ko po yan. Baka maawa wala na po kami pangkain bukas. Pagbatas pa ng bata. Baka mamaya maiyak kasi. Kawawa ka naman. Ito pa yung mga linak mo cellphone sa inyo. Diba? Bigyan natin. No? Huwag mo tayo manghinayang sa damit, sa jacket, sa cellphone. Bakit? Mas malaga ang buhay na meron ka kaysa sa cellphone, sa gadgets na pwede namang palitan ka. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Huwag kang magbiganti. And, sabi nga, kung merong manghiram sa iyo ng pera, hindi na naisole, ano gagawin mo? Ang tendency po natin, pupunta ka sa barangay. Pangalawa, ipapatulpo mo. Diba? Kaya marami pong sikat ngayon sa tulpo. Pero kapag tayo po, bilang isang Kristiyano, ayaw po natin mangyari. Makita po ang pastor at ang leader o mga Kristiyano nagpapatulpo. Bakit? Broadcast po sa lahat po yun, sa buong mundo. At nakakaya, pastor ka, Kristiyano ka, leader ka, nag-aaway kayo, nagdedemandahan. Nangyari na po yun sa church. No? Na-persecute po yung ating pong simbahan at nagkakaroon po ng barangayan. Instead na lumaban po kami, nila Pastor Art, ang ginawa po namin, lumipat na lang po kami ng church. Kasi naiingayan po sila Ang lakas po pumalo kasi ng drums. Dapat yung nagda-drums lang yung kinukulong No? Kaya ang ginawa po namin, instead na palagi nasa barangay, sige, pabok-pabok pa kami. Lupat na lang kami ng lugar. No? Kaya nilipatan po namin, kabilang kanto lang. Hindi na po narinig sa kanila. And, ito pa. Kung pilitin ka ng manlulupit na pasalin ang kanyang dala ng 1 milya, pasalin mo iyon ng 2 milya. Hello? Kung meron sa iyong humihingi ng tulong,
O bilang isang employee, kung meron sa iyong boss na pilit kang pinapagawa ng overtime tapos wala ng bayad, nangyari ba yun? Dapat 8 hours ka lang, nagiging 9 hours, 10 hours, tapos walang bayad yung sobra. Tapos, minsan nag-extend ka pa. No? Nandun na yung pang-aabuso sa'yo. Pero sabi roon, huwag ka lang magreklamo. Paubaya mo na lang. No? Kumbaga, tulong mo na lang doon sa tao na gusto mong tulungan o sa boss na gusto mong ina-playan mo. Bakit? Sabi nga, doing an extra mile ay gusto po ng ating pong Panginoon. Amen? Kapag tutulong mo tayo, i-extend pa natin yung servisyo po natin. At parang lugi naman kami, pastor. Parang kawawa naman kami. Sayang yung pagod ko. Ulitin ko po, yung pagod na ginagawa mo sa iyong pag-aaral, sa iyong ministry, sa iyong trabaho, sa negosyo, bagamat nag-extend ka dyan, merong reward yan galing sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Wala kang mag 13 months, pero kay Lord, meron kang 14 months, 15 months, at meron kang forever months sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. So, hindi naubusan ang pagpapala ng Diyos. At ganoon ito, habang naglilingkod ka, nagsiservisyo ka, no? Hindi ka napapagod. Yung iba, nasa tamang oras yung kanilang pagtatrabaho, pagod, napagod. Hello? No? Sabi nga, bigyan mo ang nanghihingi sa iyo. At huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Diba, pag meron ka nakitang nangangailangan ng tulong, pa-help naman, huwag natin tatanggihan. Pahiram naman ng 100, ng 200, ng 5,000, 1,000. Kung meron mo tayo, sabi roon, ibigay po natin, tulong po natin sa kanila. Narinig niyo sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pastor, wala naman akong kaaway. Hindi ko may kaaway, taas ang kamay. Siyempre, mahihiya tayo. Pero sa totoo lang, meron tayong kaaway. Minsan, nadumaan po sa ating buhay. Sa loob ng trabaho, meron po kayo nakaaway. Tama mali? Sa ministry, meron kayo nakaaway. Tama mali? Diba? Sa kaklase ninyo, meron pa kayo nakaaway. Sa mga kalaro ng basketball, kakaskuhan. Diba? Tisod ka. Kakaroon na ang away. Tama? Sabi doon, ibigin ang kaaway. Minsan nakakaaway mo yung kapatid mo. Sarili mo kapatid. Diba? Lagi. Sabi ni Jolina, lagi. Everyday. Mag-asawa, ganun din. Diba? Minsan nagiging kaaway yung asawa. Pero sabi nga, love your enemies. Kung dalawa, love your enemies. Mahalin po natin sa paano paraan. Ipanalangin ninyo ang umuusik sa inyo. Wow! Ang tindi nun. Kapag meron kang kaaway, ang nagagawin mo, ipag-pray mo. Asa sabi mo, Panginoon, kunin mo na po siya. Di ba gano'n yung prayer natin? Lord, ma-accidental po sila. Diba? Yung mga prayer, Panginoon, sana po, lumala po yung sakit nila. Masama pa rin yun. Sabi nga, ang prayer dapat natin ay nasa will ng Panginoon. Lord, inaaway po ako ng tao ito. Lord, nag-aaway po kami mag-asawa. Lord, nag-aaway po kami magkapatid. Nag-aaway po kami magbiyanan. Hello? Hello? Diba, Panginoon, kunin mo na po, Panginoon, yung kanyang masamang ugali. Di ba tapos? No? Para magkais po kami, magpagbago po kami dalawa at magkais po kami. Amen? No, hindi yung inaway ka, ang gagawin mo, Kristyano tayo, aawayin mo rin. Kasi ang ginagawa po natin, pag ginawang ka ng masama, ng mali, babalikan mo ng masama at mali. Pero sabi nga, ang gagawin natin is, kapag ginawan ka ng masama, gantihan mo ng tama. Amen? Kapag ginawan ka ng hindi maganda, gantihan mo ng kabutihang asat sa iyong kapwa. Palakpakan po natin ng Lord. Ipanalangin. No? Always pray for them. Isang araw po, your worst enemy become your best friend. Nangyari po yan. Minsan yung best friend mo, nagiging worst enemy mo. Pero kung ikaw ay meron talagang, sabi nga, enemy number 1,
yan ay magiging best friend mo someday. Bakit? Dahil sa ubaya at paghihiganti mo ng tama sa iyong kapwa. Ipanalangin mo upang kayo maging tunay na mga anak ng Ama sa Langit, sapagkat din sa masasama, nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ay siya lamang inyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa iyan ng maniningil na buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyo ng higit kaysa sa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga hentil? Ibig sabihin, kung hindi ho tayo magmamahal ang katulad ng sa Panginoon at paghihiganti ho tayo, para din tayo katulad ng mga hentil. Ibig sabihin, na mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Wala ho tayong pagkakaiba. There's no difference between the Christian and the non-Christian. But thanks be to God na narinig po natin yung salita po na ito na huwag ho tayo magiganti. Dahil nasa kamay ng Diyos ang batas at huwag po sa kamay po natin. Amen? Madali pong mag-amen. Opo, pastor. Kaya. Pero pag nandun ho tayo sa sitwasyon na nasaktan ka yung damdamin mo, no? Ang tendency po, ikaw ay gaganti ka agad. Baka mamaya nga lang paglabas natin dito, may marinig kayo di maganda. Ano? Ma? Nasalta ka lang di maganda. Okay? And sabi rin ako rito, huwag ninyong gantihan, sa Roma 12:17-21, huwag ninyong gantihan ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal, hanggat maaari makisama kayo nang mapayapa sa lahat ng tao. Ibig sabihin, tayo po bilang isang Kristiyano, tayo po ay tinatawag na peacemaker. No? Tayo po ay peacemaker. Tayo po ang pinagmumulan ng kapayapaan, hindi pag-aaway. Yung non-believers, pwede kang awayin. Dapat tayo mga Kristiyano, hindi tayo nang-aaway. Sabi mo sa tabi mo, huwag mo akong awayin. No? Yung iba, huwag mo akong awatin. Isusukin ko lang. Huwag mo akong pigilan. Tuloy po natin. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. No? Binasa po natin, ipaubayan ninyo yun sa Diyos. Sapagkat nasusulat akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, ano gagawin? Pakainin. Diba? Sabi ko nga kanina, pakainin po natin. Hindi po na merong bubong. Pakainin niyo po ng masarap na pagkain. Meron po kayo mga specialty, mga nanay. Pakainin niyo po ng igado yung inyong kaaway. Pakainin niyo ng carbonara ang inyong kaaway. Ng sangyupsal, ng adobong bakulaw. Ano adobong bakulaw? Adobong kalabaw pala. No? Pakainin po namin sila. I-treat niyo sa Jollibee. Halika, enemy. Kahit tayo sa Jollibee. Diba? Mag-inasal tayo. Diyan kita. Isang bundok na kanin. Kainin mo. Pakainin po namin sila. Nang sa ganon, makita nila, ang bihira, inaaway ko na. Pinapakain pa ako. Anong klaseng pag-ibig to? Amen? No? Kaya alam niyo na pag pinapakain kayo ng asawa niyo palagi. Kaya pala. No? Kaya sabi rito, kung nauuhaw, painumin. Huwag naman po ng alak. Baka alak eh. Diba, husband, inom ka na oh. Red horse. Sabi sa Bible eh, inom ka oh, tasway. Hindi po, tubig lang po ito kaya soft drinks, no? Hindi po alak. Baka magkamali tayong interpretation, kaya mapunta mo lahat tayo sa impyerno. And, painumin mo ng tubig. Painumin. Sabi po rito, sa gayon, mabubulton ka ng mga baga sa kanyang ulo. No, parang, ang sabi po rito, habang ginagawa mo yung pagmamahal sa kanya, alam mo yung nabuhusan siya ng malamig na tubig. Nahimasmasan baga. Di ba? Ang bihira. Ba't ko inaaway pala ito? Ito yung ginagawa sa akin. Puro kabubuhay. Kaya, makipag-ayos na ako. Amen? Nasasabihin sa'yo, friend? Ay, hindi pala friend, enemy. Sorry mali yung ginawa ko sa'yo. Ito rin, I'm sorry, hindi nagawa mali. Ayos na tayo. Amen ba? Alam niyo, may ganitong istorya eh. Nakwento ko na ito dati. Sa iba, na meron po dalawang magkapit bahay po. Yung isang kapitbahay, tapon ng tapon doon sa tapat nila ng basura. Nangyari na po ba yun? No?
Pagkising sa umaga, may basura na naman, nakasama, minsan nakakalat ka. Ano ba naman ito? Eh, Kristiyano. Sige, pinagbigay niya. Pagdating ng isang linggo, meron na naman. Aba, hindi na nakapagtimpi. No? Talagang tinawag na yung barangay. Pero itong Kristiyano na ito, nakausap ng pastor niya. Sabi, huwag na pong gawin yung bagay na. And then, hindi na po naulit yung barangay. Ang nangyari po, patuloy pa rin ito nagtatapon ng basura sa tapat nila. No? And, ang ginawa po ng Kristiyano, natuto po siya. Alam niyo po ginawa? Imbis na magalit, tinatapunan mo ako ng basura sa tapat ko, lilinisin ko yung tinatapon mo at lilinisin ko yung tapat ninyo. Hindi na uso sa akin yung tapat ko, linis ko. No? Tapat mo, linis ko pa rin. Tapat ko, linis ko. Tapat mo, linis ko. Linis ko community. Linis ko lahat. Pati sa labas, linis namin. Kaya meron tayong project. Linisin po natin yung mga marunong. Para makita nila na, ay, nagpamahal na itong love of Jesus sa ating community. Palakpakan po natin ang Panginoon. No? Tatanggalin natin ang lahat ng highway dito sa NLEX. Ay, highway pala yun. Marumi. Sa NLEX. Painumin. No? And sabi nga, huwag kayong magpapadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Amen po. Ito lang po yung gusto ng Panginoon sa atin. Kapag ginawa ka ng masama, palitan mo palagi ng mabuti. Ano ibig sabihin? Ito po, isa-isahin po natin. Mabilis lang ito. Tapos na. Sobrang bilis ko lang. Ito po, ito. Kapag minura ka, mahalin mo. Amen? Mura ka, I love you. Ganun lang. Pag sinaktan ka ng physical, i-massage mo. Sinampal mo ako, i-massage kita. Hihilutin kita. Diba, Ate Tess? Hilutin mo yung mga nang-aaway sa'yo. Pag hilot mo gano'n, ipit mo yung ugat para gano'n po Talagang ano yung the best. Magiging maganda yung pakiramdam mo. Grabe, sinaktan ko to. Sinampal ko, tapos minasahe ako. Wow, anong klaseng pag-ibig to? Amen? Kaya, alam niya, pag si Ate Tess, marami pong minamasahe. Marami po siyang. Joke lang po yun. Diba? Pag siniraan ka ng kapwa mo, i-build up mo sila sa iba. Halimbawa, siniraan ka. Ayan, si Pastor Kiko, ganyan yan, di ba? Ang gwapo niyan. Siniraan nila ako, hirap kaya mo rin gwapo. Nagkakaguluhan ako ng mga mga multo. Mga multo. Pag siniraan tayo ng kapwa, di ba? I-build up ko lang sila. As nabiyan mo ko ng masama. Alam mo? No, si Jezreel, si Jezreel, napakabuting batang ito. Huwag yung Jezreel, kinispisa ko na ito, naku, masama itong kabataan. Nagkakadik yan, gumawa ka pa ng kwento. Di ba, para masaktan mo lang yung damdamin. Hindi po, i-build up mo lang siya, masipag yan, mahal na mahal yan kanyang magulang, si Nanay Evelyn. Isang araw magpapatayo po siya ng isang restaurant. Ang pangalan, Jezreel Begawan. The return of the comeback. Amen. Sa mga nanonood po. No? Ganyan pa ba kayo? Please comment below. Amen. Thank you, Lord. No? Pag pinaplastic ka ng kapwa mo, magpakatotoo ka sa kanila. Meron pa tayo kanyang mga kakilala, pinaplastic ka? Stainless yung iba. Iba, plastic iba, tupperware iba, goma, mas mabaho. Lata, marami pang iba. No? Sana pinaplastic ka, hello, pastor, hello, sister, brother, hello, kapitbahay. Pagtaligan mo, bangit mo. Hello? Sama, ugali mo. Yung sinasabi sila, yung mga backfighter, plastic. Pero hanggang sila po ay magiging plastic, kayo po ay magpakatot po sa kanila. Ito po ako eh. Yeah? Ito ako, mapagmahal na tao. Ito ako, wala akong tinatago sa inyo. Wala akong galit sa inyo. Hindi mo kayo sinasabihan ng mga sama. Ito yung pinapakita ko. Sabi nga, magpakatotoo ka, sister. Magpakatotoo ka, brother. No? Hindi lang sa bahay, kundi sa church, sa trabaho, sa school, diba? Sa kalye, sa samang lugar. Magpakatotoo tayo sa kanila. Amen po. Meron po tayo natutunan. Meron po, kumalakpak po kayo. Nandiyan po nakadepende. Pag malakas palakpak, marami na sila. Pag kamali na, konti na lang sila. Kapag hindi po malakpak, umuwi na po kayo.
Ang dami mo na sabi, wala pa kayo natutunan. No, huwag mo tayong magiging ganti. And, ito pa, puro verse mo tayo. 1 Peter 3:9. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain nyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala sa Diyos. Amen? No? Wala na pong salita sa atin na manunumpa tayo ng kapwa natin. Hello? Kapag nasaktan yung damdamin natin, wala nang lalabas na mamatay ka na. Diba? Lalakad ka na parang ahas. Yun yung mga sumpa. Sinusumpa kita! No? Papangit ka lalo! Yung mga ganon. Maghihirap kayo. At singkong dunig, hindi nyo makikita. Diba? Wala na pong lalabas sa ating mga bibig. Kundi, Lord, i-bless mo po si Pialito, i-bless mo po, Panginoon, si Ate Joy, i-bless mo si Renren, i-bless mo po yung mga batang ito, i-bless mo po yung mga tao sa paligid ko, i-bless mo po silang lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Kahit gumawa sila ng hindi tama at maganda sa iyo. Always say a positive words and blessing, not cursing to them. Palakpakan po natin si Lord. Amen po. No? Ganon din po yung mga alagad, hindi po sila gumanti. Kasi yung ginawa po nila, talaga nagpaubaya po sila. Remember Peter, gusto niyang gumanti. Di ba tinaga yung tenga ng isang tenga ni nung kahoy, di ba? Tinaga. Tapos, binalik ni Jesus. Pero si Peter talagang gagaling, hindi gusto niyang gantiyan. Huwag na. Di ba? And tayo rin po, relax lang mo tayo. Kapag mayroon pong mga talagang hindi magagandang ginawa po sa ating kapwa po natin, igantihan po natin ng kabutihan. Alam niyo po, sa akin po, ito po personal testimony. Talagang nakakainis ang kagali. No? Na meron mga bagay na sinasabi sa'yo, yung isang tao, hindi natin papangalanan, baka nanonood po. And, sinasabihan po nila ako ng hindi maganda. Kasi pastor, ganyan ka, gano'n ka. Gano'n ba? Talagang magkakaroon ako ng inis ako. Hindi naman ako gano'n eh. Di ba? And imbes na hindi mo pupuntahan, hindi mo kakausapin, dumating po sa point na nangailangan po sila ng tulong sa akin. At yung tulong po na ito, kailangan ko magbahagi ng salita ng Diyos doon sa funeral service. Alam niyo po, kung hindi tayo nagmamahal, ang gagawin po natin, ayoko mag-preach down. Nagsabi din sa akin ng hindi maganda. Hello? Pinagsabihin niyo ako na hindi tama. Pero salamat sa Panginoon, binago ng Diyos yung puso ko. Sabi ng Panginoon, ginantihan ka ng masama, ginantihan ko ng kabutihan. Hindi ginawa po natin, nag-share pa rin po ako. Hindi lang sa isang patay, kundi sa dalawa at tatlong patay po nila. Sakto sa iyo, hindi po nabuhay ang patay. Pero naayos po ang relasyon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? No? Na hindi mo pwedeng gantihan ng masama yung masama. Dahil nagkakaroon ng lalo ng agwat ang inyong relasyon. Kundi magkakaroon po ng forgiveness. Pag-uunawa na ipaubayan natin sa Diyos ang lahat ng hapi at kirot sa dulot sa ating damdamin na ginawa ng ibang tao. Minsan nga, sa ating pansarili, pamilya. Amen po. No? Eh, pangatlo po natin na, last na huli ito, uuwi na po kayo. Uwi na po tayo lahat. Mamaya po, sa mga nanay at tatay, balik po kayo alas 6 ha. Bago pa mag alas 6, dito na po tayo. Ha? Para lulutuin kaagad natin yung napakasarap na sanggit para po sa inyo. Point number 3, the result of great love. God restores to restore any relationship. Si Joseph the Dreamer at ang kanyang pamilya nagkaroon po ng pagkakaayos. Nawala po yung pride, nawala po yung anger and bitterness and resentment na palitan po ng tunay na pagmamahal. Amen? Sino po sa atin dumadaan po sa sitwasyon na yun na meron kang kagalit o meron kang kaaway na hanggang ngayon hindi pa rin kayo nagkakaayos? Sino po sa atin hanggang ngayon binabalik-balikan mo yung mga sinabi,
sinaktan ka physically, may nasabi sa inyo hindi maganda, na hanggang ngayon naglalaro pa rin sa utak mo, sa isip mo. At sinasabi mo, Pastor, gusto kong bawian yung nangutang sa akin. Uutangan ko rin siya ng mas malaking halaga para makabawi. Susuntukin ko siya, hindi lang ng isang tao kundi dalawa. Hello? Di ba? Ninakawan niya ako, nanakawan ko siya ng mas malaking halaga o maraming ari-arian na meron. Pero ang higanti po natin ay isang magandang bagay, isang kapusihan. Katulad po ng ginawa ni Joseph the Dreamer. Hindi siya nagdalawang isip o nagtatlong isip. Kung meron lang po siyang isang kaisipan, papaubaya ko ang lahat sa pangyayari sa aking buhay. At hayaan ko ang Diyos ang magiganti sa kanila. Siya ang may karapatan dito. Amen? No? Katulad po, the best and great example of yung salitang pagpaparaya at pagpapaubaya. Sino po yun? Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Yesus. Pinaubaya niya at siya'y nagtiis ng hirap at dusa na dapat tayo po ang parusahan sa krus ng Kalbaryo. Nakarinig po siya ng mga paratang na hindi tama. Pero lahat iyon ay tinanggap ng Panginoon. Amen po. Nung siya po ay binubuhat niya yung krus ng Kalbaryo, at siya po ay may humampas po sa kanya. Nakita niyo po ba si Jesus na tumatadyak sa likod? Alright. Sakit ah! Bigat naman ang binubuhat ko. Diba? Wala. Sinasabihin siya na masakit. Pinabalikan niya pa ng masakit. Nung tahimik lang siya. Inatanggap niya lahat ng ito. Dahil ito ang tama at ito ang kalooban ng Diyos na masaya. Habang binubuhat niya po, habang pinapako po siya sa krus, pinako sa kamay, pinako sa paa, nilagyan ng koronang tinik. Napakasakit po yun. Nagsalita po si Jesus, Ama, patayin mo lahat sila ngayon na. No, no! Hindi po. At ang sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sabi po sa 1 Peter 2:21-23, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay pagtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung kumaton. Palakpan po natin ang Lord. Kaya lahat ito kayo, lumikit at manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa great example mo sa bawat sa pusa amin, na ikaw, Panginoon, ay maisulto, nasaktan physically, nasaktan emotionally, Lord. Even yung sarili ko pong mga alagad ay nakarinig ka ng hindi maganda at meron po silang ginawa na hindi tama. Pinagkanulo, pinatatwa at hindi naniwala. Pero patuloy kang nagmamahal sa mga alagad mo, especially sa mga tao na umuusig sa iyo, Panginoon, at hindi naniniwala sa iyo. Pinaubaya mo ang lahat ng hirap na dinanas mo, Panginoon, dahil alam mo, ito ang kalooban ng Diyos. Lord, panalangin ko po sa bawat sa puso aming narito. Kung dumadaan man po kami, Panginoon, sa isang matinding pagkamuhi, Panginoon. Lord, meron kaming tampo, inis, sama ng loob, galit. Dahil nakagawa, Panginoon, ng masama ang aming kapwa. Minsan pa sa loob ng aming pamilya. Minsan pa sa loob ng aming simbahan. Minsan pa, Panginoon, sa loob ng community po ito. Minsan pa sa loob ng trabaho. Sa loob ng eskwelahan, Panginoon, sa kanilang pag-aaral. Lord, sa loob ng leadership. Patawarin mo po kami na sometimes mayroong narinig po kami hindi maganda. Ibinabaturin po namin sa kanila at hindi maganda. Minsan nasaktan po kami, Panginoon, ng pisikal. Ginagantihan po namin sila ng pisikal. Minsan, Panginoon, may ginawa po silang hindi tama sa amin. Nasaktan po yung damdamin po namin. Lord, gumaganti po kami. Sinasaktan din po namin yung damdamin ng aming kapwa. But today, Lord God, we understand and we realize
the sweetest revenge, Lord God, that we will give to other person in our enemy or enemies, Lord God, is to love them the most, Lord. The unconditional and the uncommon love, the agape love, Lord, that you pour out, Lord, sa puso po namin, ay patuloy na maigawad, maibigay po namin, maipukol po namin. Ang ibato po namin sa kanila, Panginoon, ay isang pagbabato ng pag-ibig sa kanila. Lord, ang pagbibigay po namin ang pagmamahal po sa kanila, Lord, ay isang pagmamahal na yayakapin po namin sila. Hanggang sa ma-realize po nila, Panginoon, kahit anong masamang ginawa ng kapwa po sa amin, patuloy na ang pagmamahal ang igaganti po namin sa kanila. Lord, panalangin ko, kung meron man po sa amin, na kami mismo, O Diyos, ang gumawa ng masama sa aming kapwa, patuloy lamang po kami, Panginoon, humingi ng tawad sa kanila, O Diyos. Magpakumbaba at patuloy na makipag-ayos sa relasyon sa aming kapwa. Lord, kung kami man, Panginoon, ay nasaktan sa mga salita, insulto, Lord, physically, emotionally, Panginoon, talagang durog na durog po yung aming mga puso, yung aming damdamin. Ang dami po namin naririnig na hindi maganda. Lord, ipinapaubaya namin ang lahat ng ito. Patuloy po na pagpalain mo po sila, Panginoon. Lord, ma-realize po nila na kailangan kanila sa kanilang mga buhay. And they need your salvation, Lord God. Save them, Panginoon, to the hellfire, Lord God. Lord, pagpalain mo po ang kanilang buhay. At ang panalangin po namin, Panginoon, sa aming mga kaaway. Lord, sila rin po ay makaranas ng forgiveness mo at makaranas ng pag-ibig mo. Lord, dalangin po namin magkaroon po ng restoration sa anumang relasyon, sa mag-asawa, sa magpamilya, sa magkakapitbahay, sa magkakapatid, sa magka-churchmate, Panginoon, sa kasama sa trabaho, O Diyos, sa negosyo, Panginoon. Kung meron man rivalry, kung meron man po, Panginoon, pag-aaway-away, pagtatalo, sa pangalan ng Jesus, Lord, restore mo po, Panginoon, namang pilit na ginagawa ng diabo ng kaaway po sa aming mga pamilya, sa aming po komunidad. Kundi mapalitan po ito, Panginoon, ng patuloy po ng acceptance, ng unawa, Panginoon, ng forgiveness, Lord God, ng love, Lord. At patuloy po na maghari ang pag-ibig, biyaya at awa mo sa aming po mga puso. Hindi po namin kayang magpatawad, pero ikaw ang magbibigay po sa amin ng espiritu ng pagpapatawad. Hindi po namin kaya, Panginoon, na ibaliwala na lamang po. Gusto po namin gumanti, pero bibigyan mo po ang bawat isa ng espiritu ng pagpapaubaya at patuloy po ng pagmamahal sa aming kapwa. Lord, we pray, Panginoon, sa oras na ito, magawa po namin yung aming pong natutunan galing po sa inyo. Salamat po, patuloy mong baguhin ang puso ng bawat isa. Lord, ano man pong laman ng puso po namin. Kung meron man po sa amin, Lord, hanggang ngayon, struggle po sa bisyo, struggle po sa kasalanan, struggle po, Panginoon, sa mga bagay na hanggang ngayon, pilit po siya binabagsak ng kasalanan ito. Ang panalangin ko, Diyos, Lord, continue, Lord God, transform our lives. Lord, hipuin mo po ang aming mga puso. Baguhin mo po, Panginoon, yung aming lifestyle. At patuloy na maiwasan, matanggal po namin ang lahat, Panginoon, na mga kasalanan na pilit po, Panginoon, na nagagawa po namin. At kaya po namin na i-allow ang iyong banal na Espiritu na siya po ang mangusap sa aming mga puso. The strong conviction of the Holy Spirit ay maranasan ng bawat isa. At ang panalangin ko, Lord, maging pagpapala po kami sa mga tao na sa paligid po namin, especially in our family. And thank you so much, Lord. I pray na sa umaga po ito, patuloy ko pong pinapanalangin sa iyo lahat ang meron pong sakit at karamdaman. Kapatid, kung meron kang sakit ngayon, kung may sakit yung magulang mo, yung anak mo, o yung kamag-anak mo, kapitbahay ninyo, sa pangalan ni Jesus, dahil sa mga latay ni Jesus, sila po ay nagsipagaling. Kayo po ay nagsipagaling. Sa mga nanonood, kayo po ay pinagaling ng Panginoon. Kahit cancer man ito, kayang pagalingin ng Diyos. And even my mother, Lord, siya po ay struggle, Panginoon, sa pagbara sa kanyang puso, Lord God. At ang tanging paraan ay operasyon. Lord, kung loobin mo, Panginoon, na mawala ang bara sa kanyang puso, sa kanyang ugat sa puso, Lord, mangyari po ito. Ang kapangyarihan mo ay dumaloy sa kanyang katawan, sa kanyang puso, sa pangalan ni Jesus. And Lord, I pray sa mga dinadialysis, even Pastor Art, Panginoon, Lord, alam ko, kaya mong palitan ng bagong kidney, yung kidney po ni Pastor Art.
Yung kidney po ni Brother Eduardo Francisco. Yung kidney po ni Liz Cruz, Panginoon. Lord, palitan mo po ito ng isang bago na kidney, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Dalangin din po namin, Lord, sa mga kapatid po namin na meron pong cancer, talagang ang lubha po ng sakit, konti na lamang po, bibigay na po yung kanilang katawan. Nothing is impossible with you. Lord, continue heal them. Mahaba ang iyong kamay, Panginoon. Makapangyarihan ka, O Diyos. Lord, anumang cancer, anumang diabetes, Lord God, anumang sakit sa liver, Panginoon, cirrhosis sa atay, sa pangalan ni Jesus, pinagaling ko na, Panginoon, si Ninong Joel, sa pangalan ni Jesus. Then thank you so much, Lord God. Maging sa amin po mga pamilya, meron po epilepsy, meron po brain tumor, meron po, Panginoon, problema sa katawan, Lord, sa internal organ. In the name of Jesus, be healed right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you so much, Lord. And I pray, even the emotional pain, Lord God, that we have right now, any anger and bitterness in our hearts, Lord God, salamat po. Pour out your spirit of love. Pour out of forgiveness, Panginoon. Pour out your, Lord God, your peace and joy sa puso po namin. Salamat po sa lahat ng ito, Panginoon Diyos. At ang panalangin ko po, Panginoon, lalabas po kami, Panginoon, na meron pong ngiti sa aming mga labi. Dahil alam po namin, meron ka nang ginawa sa aming po mga buhay, sa aming pamilya. Meron ka na, Panginoon, pinagtagumpay. Meron ka nang nilinis. Meron kang niligtas. Meron ka, Panginoon, pinagaling, O Diyos. Salamat po sa lahat ng ito. Pinalakas mo po ang aming patuloy na pananampalataya. At ang panalangin po namin, ang patuloy po na pagbabago sa aming buhay, sa aming pamilya, sa community po na ito, at sa lahat po na nanonood, ang panalangin ko, Panginoon, let your will be done. Let your will be done sa buhay po namin. Salamat po muli sa iyong katuruan. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na lagi binubuhos po sa amin. At hindi nagsasawa na kami intindihin sa lahat ng ito. At ang panalangin po namin, Lord, ito po, Panginoon, ay papagtagumpayan po namin lahat ng mga hapdi at kirot sa aming puso. Ipapaubaya po namin lahat ng ito. Salamat po muli. Pagpalain mo ang lahat ng pamilya gumano po rito. Sa lahat ng nanonood, ang pagpapala mo, Panginoon, ay aming pong maranasan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat na nagpapaubaya ay sumigaw ng malakas na Amen. Amen. Palakpakan po namin ng Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak para kay Lord. Amen. At tayo po magkawayan. Tandaan po natin, ipaubaya po natin lahat sa Diyos. Amen po. Bahala na si Lord. Patuloy lang po tayo magmahal. Amen. Next month po, iba po ang ating tema. Ang ating pong tema ay from death to life. No? From death to life. Sa kamatayan, patungo sa buhay. Maraming salamat po. At maging sa mga nanonood po sa atin, thank you so much. Kahit i-share this live video, nawang meron po kayo napunag na salita ng Diyos. Ang napagpala po kayo sa ating pong word at pananalangin. Asahan po namin sa ating pong mga susunod na gawain. Monday to Saturday, ang ating pong morning devotion, 7 a.m. in the morning. Wednesday, 7 p.m. and Sunday, every 10 a.m. in the morning. At maraming salamat po sa inyong pagsuporta online at sa salamat po sa inyo and God bless you. To God be the glory. Jesus reigns 7 times. 1, 2, go. Jesus reigns. 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 Kasi kayo maghari sa ating pong mga pulis, sa ating pong buhay, sa ating pamilya, sa ating community, sa ating pong bansa at sa buong mundo. To God be the glory.
wait lang. Ah,